ang ating pinagdaanan sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa at buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, number 1 sa Visayas, RMN, at number 1 sa Mindanao. radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, RMN. Number 1, number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Oras sa Pilipinas sa DXMY ganap ng alas 5 na po ng umaga. Tatak RMN. Kaganapan sa magdamag, inyo nang malalaman mula sa RMN News Center. Ito ang unang radyo, unang balita. Kinalap mula sa iba't ibang panig ng lungsod at bansa. Detalyado, walang itinatago. Ang numero unong pinapakinggan namin umaumaga sa bahay. Unang radyo, unang balita. Ang mga boses na kwentuhan namin mga tsuper. At tindera sa palengke. Unang radyo, unang balita. Ang programang gigising sa diwa ng bawat pamilyang Pilipino. Unang radyo, unang balita. Tatak RMN, radyo mo nationwide. Sa pong magandang umaga mga kasama, mga karadyoman, welcome. Pasok kayo sa unang radyo ng balita ngayong araw po ng Lunes. Aonso na po sa buwan po ng Mayo 2026 mga kasama. Kumusta mga ka-idol? Babasang umaga dahil nga po sa pag-ulan natin pong naranasan. Tuloy-tuloy mga pag-ulan mula nung May 1 hanggang kagabi mga kasama. Samahan niyo po kami hanggang alas 6 sa paghatid po ng mga balita na kalap ng niyo po Radyo Mano sa nakalipas na 24 oras o 48 hours dito sa loob at labas nating pinakamamahal na Cotabato City mga kasama. Ating partner this morning si Radyoman Chiptik Alvin Castillon at si Radyoman Eric Ricardo Madamba Jr. Ito po yung Radyoman Michael Aswan. Una sa lahat, headlines. Guro sugatan sa pamamaril kahapon dito sa Cotabato City. Una sa lahat, headlines. Dalawa katao din po sugatan sa nangyaring pamamaril sa bayan po ng Pikit sa North Cotabato. Una sa lahat, headlines. 5 bahay tinupok ng apoy kahapon sa bayan po ng Dato din Sinswat sa Maguindanao del Norte. Una sa lahat, headlines. Patang babae naman na hit and run sa bayan po ng Dato Saudi sa Maguindanao del Sur. Una sa lahat, headlines. Sharif Agwak muling binulabog ng malakas na pagsabog isang gas station. Tinarget na hagisan ng mga kalalakihan. Una sa lahat, headlines. 4 naman arestado sa iligal na droga sa bayan po ng Buluan. Una sa lahat, headlines. Greyhound operation na isinagawa sa bayan po ng Sharif Agwak District Jail. Una sa lahat, headlines. Mga BF Base Commander na palitan on leave lamang daw ayon pa kay Engineer Ali. Una sa lahat, headlines. Accreditation ng UBJP muling kwestiyon sa motion for reconsideration ni Sahabuddin Yusuf. Una sa lahat, headlines. COMELEC naglabas ng paliwanag sa mga kandidato ng settler community sector. Una sa lahat, headlines. Matagal ng rido ng 2 pamilya sa Lanao Sur, abay natuldukan na raw. Una sa lahat, headlines. Outreach program sinagawa sa tulunan na sa North Cotabato naging matagumpay. Una sa lahat, headlines.
Headlines. Balitang nasyonal, ito yung pakabangan mamaya dahil ngayong araw magboboto na po ang plenaryo sa Kamara de Representantes hinggil sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Una sa lahat. Headlines. DOH sa minumonitor ang pinaghandaan ang anumang posibilidad ng hanta virus outbreak. Una sa lahat. Headlines. Balita naman na sa ibayong dagat, Detroit hawak na ang tatlong hikers patay sa pagsabog sa Mount Dukuno sa isang volcano sa Indonesia. Una sa lahat. Headlines. O radyo, radyo, radyo! Kinig na ng radyo! Kinig na ng radyo! Para una ka, eto na, Lahat ng kailangan mong malamang balita, impormasyon, reaksyon, aksyon, umaumaga. nakakarga na sa Unang radyo, unang balita. Sa bago at umarangkadang programa para sa mga naghahabol ng oras. Umaumaga, bago ka lumarga, mga kaganapan ay alam mo na. Unang radyo, unang balita. Dito lamang yan sa DXMY RMN Cotabato. Unang radyo, unang balita. Isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo. Nationwide. Muli isang magandang umaga mga kasama, mga karadyoman na welcome. Pasok kayo sa unang radyo ng balita ngayong araw po ng Lunes. Good morning sa ating mga suking taga-subaybay sa 37 Barangay ng Cotabato City na nakatutok po sa 90.9 FM. Siyempre pa sa ating mga Facebook page viewer, huwag kalimutan na i-follow at i-like at i-share ang ating balitaan para kayo pa updated sa mga kaganapan dito sa ating kapuluan sa Cotabato City, sa Farm at sa iba pang panig po ng ating Bangsamoro, Tonomas Region in Muslim Mindanao. Good morning sa ating mga suki na mga tendero-tendera ng gulay at karne sa bagay ng Mega Market, mapia-mapita sa Kanusan, sa Bagsakan area. Sa murang presyo ng lamas, gulay, popoyo, gurami, lido, halwan, udang. Good morning po sa inyo sa Anas Coffee. Harap po ng welcome. Kumusta? Kayo ba nakapaghigop na ba ng kape at tinapay? Good morning kay Nancy Sabado Blanca Rimonde sa Midsayap, kay Simbay Adam ng Almonte Extension, kay Adi Rustin sa RH2 sa Cotabato City at kay Bayan Macolso Mitimbang Waya, kay Dato Tong Waya sa Borok Bay Alabi sa Dato Balabaran, kay Ansarudin Dalamba ng Bulgawas, kay Dato Tong Uton ng SPDA, kay Katbar Daton Her Shahid sa Nasapian Kapalwan SGA at kay Rama Abbas ng Manawlanan Tugunan, kay June Kasan ng Makagiling at kay Julieta Lantic Bornia. Dumako tayo sa detalye po nating balita. Sugatan ng isang guro matapos na mabiktima ng pamamaril kahapon pasado alas 11 ng tanghali dito sa kaban po ng Sinswat Avenue malapit sa Cotabato State University sa harap po ng CSU. Kinilala ang naturang biktima na si Faisal Yusuf, may asawa na residente ng Barangay RH8 sa Cotabato City at faculty staff ng naturang paaralan. Ayon sa inisyal na investigasyon ng Police Station No. 2 ni Police Captain Anwar Mambatao, sakay ng kanyang pick-up na Hilux ang naturang biktima na patungo sana ng downtown area. Nang bigla siyang salubungin ng dalawang suspect na sakay ng Honda Click single motorcycle at pinagbabaril. Nagtama ng tama ng bala sa kanyang leeg at sa kanyang upper chest at sa kanyang balikat. Ang naturang biktima kung saan nagawa pa nitong dalhin ang kanyang sarili sa pagamutan matapos na maganap yung naturang pamamaril. Habang ang mga suspect naman ay tumakas sa di napag-alamang direksyon. Dalawang basyon ng kalibre 45 na baril ang na-recover sa crime scene. Sa ngayon, blanco pa rin ang kapulisan kung anong motibo sa naturang pamamaril habang patuloy na nangangalap ng mga CCTV camera para matukoy ang pagkakilanlan ng mga suspect. Unang radyo, unang balita. Alas 5:10 no po nang umaga ating oras mga kasama. Dito naman sa bahagi po ng Sharif Agwak na kung saan ay nabulabog ang mga residente ng Sharif Agwak
Sabado ng gabi matapos na makarinig ng malakas na pagsabog. Inagisan ng mga suspek ang isang gas station, itong NPS gas station na sa bagay ng Poblasyon 2 ng Sharif Agwak na kung saan ay maswerteng walang nasaktan. Sa naturang paghagis ng granada pasado alas 10 ng gabi. Makikita sa CCTV footage ng katabing establishmento na mabilis na nagsipagtakbuhan ang mga tao sa harap. Matapos ang naturang malakas na pagsabog, nakita rin sa CCTV camera na may dalawang lalaking sakay ng single motorcycle ang naghagis ng naturang granada sa naturang gasolinahan na mabilis namang tumakas matapos ang naturang paghagis. Unang radyo, unang balita. Oras ganap ng alas 5:11 na po ng umaga dito naman na sa Dato Saudi na kung saan isang babae ang biktima po ng hit and run. Ang biktima po ng hit and run na batang babae nitong araw po ng Wednesday. Kung saan makikita sa CCTV camera na biglang tumawid ang naturang bata na biglang may dumating na malakas na paharurot ng isang single motorcycle na Raider 150 motorcycle o Suzuki single motorcycle. Nakaladkad ang naturang batang babae sa gilid po ng kalsada. Imbis na tulungan para dalhin sa pagamutan ay tumakas ang naturang driver ng single motorcycle habang mabilis namang naisugod ng mga kamag-anak ang naturang bata sa pagamutan. Partikular dyan sa bagay ng Provincial Hospital sa Datu Hofer. Ito'y naganap sa bagay ng Sitio Lining Barangay Salvo sa Dato Saudi sa bayan Dato Saudi, Maguindanao del Sur. Kaagad namang nagpabot ng tulong pinansyal at prutas ang tanggapan po ni MP Attorney Kitim Kadatuan na Jr. Kanilang pinuntahan ang naturang biktima sa pagamutan matapos na malaman na ito po'y naisugod dyan sa bagay ng Maguindanao del Sur Provincial Hospital. Labis na nagpasalamat ang kamag-anak o ang magulang na naturang bata sa ibinigay na tulong ni MP Attorney Kitim Kadatuan Jr. na pinaabot ng kanya pong mga staff. Unang radyo, unang balita. Nangumpa ka motorasinggo. Sama kilala tayo nagkalong. Kila narapang bun. Bun nila to yun. Nagumpa ko na. Nangayos kaya sa Dat Saudi. Sa Dima Hukum. Siya ba, grade dreams kanina niya po. Hindi kalima geng ko nila po. Kuha sa may mama, kuha na farmer. Kuha na sa hospital. Pembatas kaya may medegoy. Beli pa ka na. Baguli sa wali kamari kami kapagkan. Kaya mga motors dusi na nangyay nagagagutom. Crack bas ka rin. Kaya ka na-trus ka na x-ray. Kami, ipaabot namin yung tulong ni MD Kadatuan sa inyo. Bali sir, niyatabangan niya na panginsana ni MP na magamit ka no medical assistant na watan niya para sa recovery. Uy, sukra na wala kinadabang ka sa laki dat. Unang radyo, unang balita. Sa iba pang balita, kinumpirma na ni Moro Islamic Liberation Front Central Committee at BPD Executive Director Engineer Marjerin Ali ang inilabas na appointment order na pirmado ni BIAP Chairman Alhaj Murad Ibrahim kung saan itinalaga ang bagong officer in charge ng mga base commander. Kasunod umano ito ng masusing pag-uusap ng Central Committee matapos mailalim sa indefinite leave ang mga base commander na pansamantalang napalipat o napalitan ang mga ito ng mga officer in charge. Unang radyo, unang balita. Lumabas na
appointment order ng ating mga base commanders, no. Linawin ko lang, no. Ang order na ito ay in relation doon sa policy statement na ipinalabas ng MILF Central Committee na kung saan ay lahat ng mga miyembro niya, lalong-lalo na yung mga officers na may ibang partido maliban sa UBJP ay tinamaan po nung policy statement. Sila ay on leave, no, indefinitely unless na magbibigay ho sila ng written explanation at masasubject po sa Central Committee. So yung mga base commanders na yon ay ito yung mga naapektuhan ng appointment nito. At pangalawa, OIC ho ang nailagay ng ating chairman ng MILF, no. Pinag-usapan po namin ito sa Central Committee thoroughly at eventually nakapag-decide po kasi kailangan ho namin din aksyonan, no, at sundan yung policy statement para naman po makapag-provide din kami ng guidance sa aming mga miyembro, lalong-lalo na ang BIAF ng MILF. Kaya nga po mapapansin nyo doon sa appointment order ay OIC yung mga nilagay na mga tao, yung 105, 118, 128, mukhang 5 ho ata, pito kung hindi ako nagkakamali, kasama yung sa Basilan. At I think meron sa Lanao. So, office in charge po sila habang effective yung on leave po ng ating mga dating base commander. Unang radyo, unang balita. Tambalang matinis sa mga balitang maiinit sa unang radyo, unang balita. Oras sa Pilipinas sa Deximoy ganap ng alas 5:16 na po ng umaga. Tatak RMN. At ano pong tunguin mga kasama, report natin mga kasamang radyoman na kumala po ng balita, karagdagang detalye sa nangyaring pamamaril kahapon dito sa bahagi ng Sinsuat Avenue. Kung saan si Radyoman Webs ang maagang nakapagbigay ng report kahapon kapag breaking news. Ating kadakwan na sa karagdagang detalye si Radyoman Webs abang. Ronda Presinto. Sugatan ng isang 59 anyos na lalaking guro matapos barilin magtatanghali kahapon araw ng linggo na naganap sa tapat ng Cotabato State University o CSU sa Sinsuat Avenue, Barangay Rosales 4, Cotabato City. Kinilala ni Police Station 2 Commander Police Captain Anwar Mambataw ang biktima na si Faisal Usop, may asawa, residente ng Rosales 8 nitong lungsod. Sinasabing binaril ang biktima habang binabaybay ang Sinsuat Avenue sa kanang Hilux Toyota nang bigla umano nga salubungin ng dalawang suspek sa kanang Honda Click ka-motorcycle saka binaril. Nagtamo ng tama ng bala sa kaliwang leeg, left upper chest at upper shoulder ang biktima kung saan nagawa pa nitong dali ng sarili sa ospital para malapatan ng lunas. Dalawang basyo ng caliber .45 pistol ang narecover sa crime scene na pinaniniwalang ginamit ng mga tumakas na suspek sa pamamaril. May mga inisyal ng anggulo na nakikita ang PNP Station 2 sa motibo ng krimen sa nagpapatuloy na investigasyon. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Manebs abang tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Webs sa detalye ng balitang yan. Samantala, ibang bahay, tinupok na nga po'y kahapon sa bahagi ng dato din na Sinsuat. Sa detalye sa Radyoman Maestro Rahiban Saw. Ronda Presinto. 5 pamilya ang nawala ng tirahan matapos tupukin ng apoy ang kanilang mga bahay sa Sitio Dalyanga sa Barangay Baka sa bayan ng Dato din Sinsuat, Maguindanao del Norte. Pasado alas 2 ng hapon kahapon na ayon kay datamista pingyaman ng Barangay Baka, naganap umano ang sunog pasado alas 2 ng hapon kung saan mabilis na kumalat ang apoy at tinupok ang mga kabahayan. Sa kabila ng insidente, wala namang naiulat na nasawi o nasugatan sa sunog. Gayunpaman, sinabi ng mga residente na wala silang naisalbang gamit dahil sa mabilis
na pagkalat ng apoy at tanging na iligtas lamang nila ay ang dikit sa kanilang katawan. Patuloy namang inaalam ng mga otoridad ang sanhi ng sunog habang inaasahan din ang tulong para sa mga pamilyang naapektuhan sa insidente. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Maestro Rahi, Ban sa Tatak, Arimen. Unang radyo, unang balita. Salamat maestro sa balitang yan. Samantala, lalaking drug pusher arestado sa Dato Paglas sa Detalles Radyoman Dato Jul Di Mapalaw. Ronda Presinto. Imbog ng mga operatiba ng Dato Paglas MPS ang isang 25 anyos na lalaki matapos mahuli sa aktong pagbebenta ng shabu sa inilatag na bypass operation sa National Highway ng Barangay Poblacion, Dato Paglas sa Maguindanao del Sur alas 5:30 ng hapon. Kinilala ni Dato Paglas MPS Chief Police Captain Lucky Sibayan ang sospek na si Benji Amido na residente ng Digos City at nagtatrabaho bilang milk tea vendor sa nasabing bayan. Na-recover mula sa kanya ang isang sachet ng pinagginalang shabu na may bigat na 0.28 grams at nagkakahalaga ng 1,904 pesos, isang 1,000 peso mark money at isang unit ng iPhone 11. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Dato Paglas MPS ang sospek at nakatagdang sampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Jul Di Tatak, RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Dato Jul sa balitang yan. Samantala, NFA North Cotabato tiniyak na sapat ang supply ng bigas sa lalawigan. Sa Detalles Radyoman Day Simangot. DXMY Tatak RMN Report. Nananatiling sapat ang supply ng bigas sa kabila ng patuloy ng mga hamon na dala ng krisis sa gasolina. Ito ang tiniyak ng National Food Authority North Cotabato sa mga residente ng probinsya. Sa kasalukuyan, ang ahensya ay mayroong 420,000 na sako ng palay at 88,000 na sako ng bigas na nakaimbak sa mga bodega nito. Inihahanda ng ahensya ang mga stock na ito para ipamahagi sa mga komunidad kung kinakailangan. Ayon kay NFA North Cotabato Branch Office Manager Richard Balbin, pinaigting ng tanggapan ang kanilang koordinasyon sa local government units o LGUs para isulong ang food security. Ipinaliwanag niya na patuloy na hinihikayat ng ahensya ang mga magsasaka na ibenta ang kanilang ani sa NFA sa pamamagitan ng pag-aalok ng magandang presyo. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radio Monday si Mangwood Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Radyoman Daisy sa balitang yan. Good morning pa rin sa mga nakatutok sa ating programa sa DXMY. Sa ating page kay Bonbon Mateo Salvador. Good morning sa Tenorio kay Seb Alejo at kay Bay Saida Sapar, kay Father Elmar Cortel. Kumusta ka naman, Fads, dyan sa Baguio po ng Nurupi sa Maguindanao del Norte, kay Wahabi Muhammad. Salam, sir. From Lower Dados, Alamada sa North Cotabato, kay Beth Alsa. Ma'am Beth, good morning dyan sa Linik. At kay Hamida Timitimpang sa Baguio po ng Talayan, kay Manisan Jezabel ng Arwichton sa Sulaiman Family, good morning daw. Kay Wahida Akan Mamalapat sa Kadayangan SGA. Kay Maria Teresa Aguilar Reales, good morning, pa-shoutout from Calangabanga sa Camarines Sur. Good morning po sa inyo. Kay Abdul Sumagayan ng Layog Pagalungan. At kay LJ Landao, good morning sa bahagi po ng Ulango sa area po ng Labungan. Kay Sir Amay Samrod, good morning sir ng Suara Mindanao. Kumusta ka naman Sir Amay Samrod? Kay Hasir Usman Eman sa bahagi ng Kamdarapanan sa Maguindanao del Norte. Kay Elmer Bong Angeles, good morning Cotabateños. Kay Rael Cordero, Jerry Dimano, and Roger Berhil Pascual. Kay Nigel, kay King Kintog, Jo Marie Abrera at kay Vice Mayor Madag. Good morning po sa inyo. Kay June, sa bahagi po ng Davao Oriental. Saan ito banda? Diyan sa Mati ba ito? Good morning po sa inyo kay Nor J. Pangato Bansaw sa area po ng Bulit sa Dato Muntawal. Oras ganap ng 5:24 na po ng umaga. Oras na para tayo pa humigop ng Muscleman Strong Coffee para may lakas po tayo sa buong maghapon.
Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. This time check is brought to you by Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya. May healthy heart and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaxan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Sa gunso ng OT, ay buhi. Kaya pa na ako. Nagsigi og biyahe, padayon lang. Kaya pa na ako. Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immuniplus, B-vitamins, taurine, ginseng ug inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With Alpha, Beta, Gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, Capsule Coffee and Tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako bilib. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Be Extraordinary with MX3. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Goodbye to me, Mancha. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi? Lisod na jud akong mata kong gabi Hanap akong pananaw og silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan. Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyo na akong mata sa pagdrive. Maayo na lang. Naanay iBerry Gold with lutein. Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi og nakuhaan ang silaw sa suga. Salamat sa lutein sa iBerry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw. Para sa mga drivers, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. This newscast is brought to you by Ang kilala mong Alaxan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. O radyo, radyo, radyo! Kinig na ng radyo! Kinig na ng radyo! Para una ka, eto na! Lahat ng kailangan mong malamang balita, Impormasyon, reaksyon, aksyon, umaumaga, nakakarga na sa Unang Radyo, Unang Balita. Sa bago at umarangkadang programa para sa mga naghahabol ng oras. Umaumaga, bago ka lumarga, mga kaganapan ay alam mo na. Unang Radyo, Unang Balita. Dito lamang yan sa DXMY RMN Cotabato. Unang Radyo, Unang Balita.
isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo. Nationwide. Oras sa DXMY, ganap ng alas 5:29 na po ng umaga. Tatak RMN. Gaganda na ang gising nyo. Mainit na balita sasalubong sa inyo. Unang radyo, unang balita. Tuloy sa paghahatid po ng mga balita nga nakalap na inyo pong Radyo Man ngayong araw po ng Lunes. Araw ng paghatol kay BP Sara sa Kamara de Representantes kung anong kanyang maging kapalaran. Siya ba'y ma-impeach sa lower house at mailipat? Ma-elevate sa Senado mga kasama ngayong araw yung botohan dyan sa plenaryo sa Kamara de Representantes. Good morning sa mga nanay. Belated Happy Mother's Day kahapon. Kalahating araw na brownout dito sa Cotabato City at sa ibang area ang ating naranasan kahapon ha. Mabuti kalahating araw lang, hindi yung buong araw. Dati buong araw talaga yung brownout. Pero kahapon hanggang pasado alas 11 lang, mga 11:30 bumalik na. Kala natin alas 12. Kung magpapasyal ka rin sa mga beach, napakainit kahapon. Pero nung Sabado sana, napakaganda ng panahon. Hindi po mainit nung Saturday kahapon na ba? Napakatindi ng sikat ni Haring Araw. Ano kayang init factor sa araw na ito? Good morning sa mga nanay ha, na nakikinig po sa atin ngayon kay Ate Jane Amis. Happy Mother's Day at kay Ma'am Bing Sidon. Belated Happy Mother's Day. Yan sa Team Talipapa ha, kay Kuya June Amis at kay Sarge Wanday at kay Kuya Rigor. Good morning po sa inyo. Sir Dato Uno Uto Di Maungkom, good morning. Nakikinig, nanonood this morning sa ating page. Good morning sir dyan sa bahagi ng Dato Saudi. Kay Johor Ali Suna, good morning sa Tamuntaka 3. Sa Cotabato City, good morning po sa inyo at kay Rashid Dimapuro ng Matanog sa Maguindanao del Norte. Kay Don Vlog, good morning sa bahagi ng Purok Durian sa Mother Barangay Bagwa sa Cotabato City. Good morning sa inyo sa mga taga MB Bagwa sa Purok Duhat. Eduardo Swan, good morning. Diyan sa Mahad, Kampo Muslim at sa Manday, good morning po sa inyo kay Ruwaida A. Good morning po sa inyo. Nakikinig po sa umagang ito. Kay Amada Lumpan sa Barangay Dalumangkob, sakop po ng Sultan Kudarat. Kay Main Masuka Taakan, good morning Cotabato City from Taguig sa Green Moss Taguig. Kabati lang sa asawa ko na si Hadja Minda Norhain. Good morning. Kay Hadja Podsiacho sa Dato Piang. Good morning sa mga taga Dato Piang. Kumusta kayo dyan? Kay Ping Soy Salim, dito naman po sa bahagi po ng Sarangani. Aba, ang layo sa Isla Hardin Beach. Aba, buti pa kayo, pa beach-beach lang kayo dyan ha. Dyan sa Isla Hardin, good morning. Dyan sa bahagi po ng Sarangani, Saglan, Mapia Mapita. Kay Jay Victoriano, good morning. At kay Ditz Pins sa Tamuntaka. Dos naman po ito sa area ng Maguindanao del Norte. Sa iba pang balita mga kasama, 4 katawang arestado ng PNP sa isinagawang bypass operation na sa bahagi ng Buluan na sa Maguindanao del Sur. Nitong weekend, kinilala ang mga suspect na sina alias Abubakar, alias Johnny, alias Camaro at alias Emma na kagad namang inaresto matapos umanong makapag-transaksyon sa undercover agent ng PNP. Nakonpiska mula sa mga suspect ang tinatayang 3.9 na gramo ng shabu na may street value na 26,000 plus at ang bypass money, drug for Fernalias at mga improvised na mga baril. Kasalukuyang nakapit na sa lakap cell ng Buluan na MPS ang mga suspect at naharap sa kaso paglabag sa Republic Act 9165 at Republic Act 10591 dahil sa baril na nakuha sa kanila. Unang radyo, unang balita. Dito naman sa bahagi ng Tugunan sa Special Geographic Area dyan sa bahagi ng Barangay Lagundi.
Pinanguna ni former Municipal Councilor Mama Kongkong ang Islamic Symposium and Peace Advocacy ng More Islamic Liberation Front na ginanap sa Barangay Pamalyan pala ito sa Tugunan SGA nitong Saturday. Naging katuwang niya sina SGA Empos Kado Jimmy Yuro Adil, Sidik Abdullah, Commander Saigon at Commander Sabre Pandita at iba pang kasama ang 5 barangay chairman na kinabibilangan ng Barangay Lagundi, Manaulanan, Panikupan, Bakasindig at ng Pamalyan. Dumalo rin ang mga religious sector kabilang ang MILF at mga residente sa naturang mga barangay na nagpahayag ng buong suporta kay Alhaj Murad Ibrahim. Umigit kumulang nasa 10,000 katao ang dumalo sa naturang symposium. Unang radyo, unang balita. Napakalaking pasasalamat po natin sapagkat nagtagumpay po ang ating symposium dito sa Barangay Pamalyan. Maraming tao at libo rin yung tao na dumating. Hindi na tayo marami pang salita, kundi ang sabi magpunta po sa ating symposium. So nakikita ho natin, witness ho kayo na nakikita ho natin na yung mga barangay captain po ay luma na nandito. So meaning, higit 10,000 po ang sumaksiho dito mula sa iba't ibang Unang radyo, unang balita. Isa rin sa mga dumalo sa naturang symposium mga kasama itong bagong base commander na itinalagang officer in charge itong si Commander Staj sa Abu Saima Hussein na siya yung officer in charge ng 128 Base Command. Nagbigay din po siya ng maikling paglalahad kaugnay sa pinagmulan at layunin ng More Islamic Liberation Front. Ayon pa kay Commander Abu Saima, ang MILF ay naitataga batay sa prinsipyo ng Islam at binuo na sa panguna ng mga ulama sa Pilipinas na sinuportahan din ng mga ulama mula sa Middle East. Dahil dito ay dineklara umano sa bansang Arabo ang pagkakaroon ng jihad sa Mindanao sa pamumuno ng MILF founding chairman na si Salamad Hashim na kalaunay pinagpatuloy ni Alhaj Murad Ibrahim. Ayon pa kay Commander Abu Saima na pinaniwalaan ng samahan na ang sinumang masawi sa pakikibaka ng MILF ay may tuturing na syahid o martir at pagkakalooban ng pinakamataas na antas ng paraiso kasama ang 70 kataong magulang nito mula sa side ng kanyang ama't ina. Unang radyo, unang balita. No, ang presidente ng MILF pa rin, nagalang isago ang ulama ang nagambalawa sa dito na agama ikinapatindig sa kanumuro Islamic Liberation Front. Kung alam mo isa ang ulama dalo sa dito na agama na mapakaya ipatawag mo. Ang bitilang doon ay kidalo sa kinagama. Yes, ikadua. So pinanjihad o bangsa mo na yan yung kapital ng agama. Nalapakat si intero na mga ulama, dito na ulama ng bangsa mo kapitain mawala sa dunya na iniikararilan, inikonformilan, isujihad mo bangsa mo na agama. Kaya kami ito nandang ba sa More Islamic Liberation Front na agama. Nalamay papata na kung araw na hada si Rati Mustaqima daw hilawan na MILF sana nang masulalan ang atid. Unang radyo, unang balita. Isa rin sa dumalo si Makasindig Barangay Chairman na Mangansakan na Mama Sabulod. O si Kapitana Bay Veronica Mama Sabulod na nagbigay din po ng kanya pong pahayag hinggil po sa naturang symposium pagkakaisa at pagsunod sa Amirul Mujahideen. Ang kanyang iginiit ni Kapitana sa harap ng magit 3 o 10,000 mga residente dumalo sa naturang symposium. Binigyan din pa ni Kapitana Bay Veronica
ang kahalagan ng pagkakaisa at pagsunod sa naturang Amirul Mujahideen. Taas ang sinabi ng opisyal na mahalaga ang pagkakaroon ng matibay na samahan at disiplina upang mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at pagkakabuklod ng komunidad sa ngalan ng Islam. Unang radyo, unang balita. Pimbata kami sa agama Islam na matay kami inshallah siya sa agama Islam. Na ngayon gasalan kano mabati kapitin kano agama Islam. Bali atin siya kano barangay ko. Bali kapitanan. Mayroon sa dating siyaman na panunin na pianggulan. Hindi na pianggulan. Kaya ko inusulpat na katuntun kanu agama Islam. Kaya sana matala ni mapya. Sana matala ni mapya. Bali, naku niya talapos siya na neto na ikuya ko kari na lagi peace and order. Kaya ginaya mo may makaunat kanu agama Islam na. Unang radyo, unang balita. Isa rin sa mga dumalo yung dating Chief of Police ng Pikit at ngayon ay Barangay Chairman ng Lagundi, si Kapitan Sindato Karim, at nagbigay din po siya ng pahayag na kung saan hinikayat ang paninindigan bilang mujahideen na hindi dapat ibenta ang paninindigan bilang isang mujahideen sa ilalim ng pamumuno ni Alhaj Murad Ibrahim. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. Sa iba pang balita, dyan din po sa bahagi po ng katabing barangay lamang po nila. Sa barangay Silik kung saan ay 2 po katawang sugatan matapos mabiktima po ng pamamaril. Itong isang cellphone technician at isang minor de edad na kanya pong anak. Kinalalang biktima na si Haron Kudarat, 33 anyos na cellphone technician sa Pikit Public Market at residente ng Bualan, Tugunan. Batay sa report, dako alas 6 ng gabi nang magtungo umano ang biktima sa isang Bindo Wi-Fi upang maghulog ng coin. Gayunpaman, bigla na lamang umano itong pinagbabaril ng di patukoy ng mga suspect. Dahil sa insidente, nadamay din at nasugatan ang anak ng isang barangay kagawad na nagkataong nasa malapit lamang sa insidente. Agad namang dinala sa pagamutan ng sugatan o ang mga sugatan para sa karampatang lunas. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin po ang investigasyon ng Pikit MPS sa naturang pamamaril. Unang radyo, unang balita. Tambalang matinis sa mga balitang maiinit sa unang radyo, unang balita. Oras sa Pilipinas sa next mo ay ganap ng 5:44 na po ng umaga. Tatak RMN. Bumangon na at tumutok sa Unang Radyo, Unang Balita! Balikan natin mga kasama, ating mga kasamang radyo man na kumala po ng balita. Drug runner isinoplong ng drug user surrender. Arestado sa Sultan Kudarat kahapon. Sa detalye sa Radyoman.webs abang Ronda Presinto.
Dinampot ng BLGU ang isang lalaking drug runner matapos makuhana ng ilegal na droga 1:40 ng hapon kahapon sa bahagi ng Sitio Abubakar, Barangay Crossing Simoy, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Sa ulat mula kay Crossing Simoy Kagawad Idris Tumanggong, ang suspek ay kinilalang si alias Nas, 27 anyos, may asawa, residente ng Barangay Katiduan sa nasabing bayan. Sinabi ni Kagawad Tumanggong, nasa monitor na nila ang suspek na nagbebenta ng ilegal na droga kung saan sa tip ng isang drug surrender. Aktong nakuha ng dalawang plastic sachet na naglalaman ng ininalang shabu ang suspek. Pinasalamatan naman ni Tumanggong ang task force Magungaya ng BF-MILF sa pamumuno ni Brigade Commander Tolitz Yunus at kay SK-MPS Chief Police Lieutenant Colonel Ismail Madin sa mabilis na responde para isailalim ang suspek sa dokumentasyon at naayong disposisyon. Kalaboso ang suspek at posibleng maharap sa kasong paglabag sa RA 9165 na isasampa laban sa kanya. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Manebs, Abang Tatak Arimen. Unang radyo, unang balita. Salamat at web sa balitang yan. Samantala, karagdagang detalye sa nangyaring pamamaril sa cellphone technician sa detalye sa Radyoman Maestro Rahiban Sow. From the Presinto. Isang cellphone na technician ang naisugod sa pagamutan matapos sa pagbabaril ng hindi nakilala nga mga suspek sa Barangay Silig sa Bayan ng Pikit sa lalawigan ng North Cotabato makalawa ng gabi. Kinilala ang naturang biktima na si Haron Kudarat, 23 anyos, isang cellphone technician sa Pikit Public Market at residente ng Barangay Bualan sa Bayan ng Tugunan sa Special Geographic Area ng Bangsamoro, Tanamos Region and Mostly Mindanao. Kapag alamang nakapag-asawa rin ito ng residente ng Barangay Silig. Batay sa paunang ulat, dakong alas 6 ng gabi nang magtungo ang biktima sa isang Bindo Piso Wi-Fi upang maghulog ng coin. Gayunman, bigla na lamang itong pinagbabaril ng suspek at agad tumakas matapos ang insidente. Dahil sa pamaril ay nadamay rin at sugatan ang anak ng isang barangay kagawad na nagkataong malapit sa lugar ng insidente. Agad naman dinala sa pagamutan ang mga sugatan upang mabigyan ng karampatang lunas. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang masusing investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pagkilanlan sa mga suspek. Gayon din ang motibo sa naganap na pamamaril. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Maestro Rahiban sa Tatak Arimen. Unang radyo, unang balita. Salamat Maestro sa balitang yan. Samantala, newly identified drug suspect sa Kidapawan na City timbog sa bypass operation. Sa detalye sa Radyoman Dato Jul Di Mapalaw. From the Presinto. Dinampot ng mga pulis ang isang lalaking sangkot naman sa pagbebenta ng ilegal na droga sa inilunsad na drug bypass operation sa Purok 4 ng Barangay Manungol, Kidapawan City sa North Cotabato. Kinilalang sospek na si Alias John, 27 anyos, residente ng Barangay Sadupin ng lungsod at kabilang umano sa mga high-value target ng Kidapawan City Police Office. Sa operasyon, nakumpiska ang 13 pakete ng pinaginalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 63,000 pesos. Kasalukuyang nasa kustodiya ng pulisya ang naarestong suspek at haharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Julie Mapalaw, Tatak Arimen. Unang radyo, unang balita. Sukran Dato Jul sa balitang yan. Samantala, 5.1 billion farm investment na pinapurihan ni Sarmiento. Patunay ng tumataas na tiwala ng mga namumuhunan at patuloy na inklusibong paglago ng ekonomiya. Ating gadakwan na sa detalye sa Radyoman Day Simangon. DXMY Tatak Arimen Report. Pinuri ni Presidential Peace Advisor Mel Senan Sarmiento ang pamahalaan ng Bangsamoro Autonomous Region dahil sa 5.1 billion pesos na aprobadong pamumuhunan sa unang mga buwan ng 2026. Ayon sa kanya, malinaw itong patunay ng tumataas na kumpiyansa ng mga mamumuhunan at ng tuloy-tuloy na pag-unlad na nakaugat sa kapayapaan sa rehiyon. Ipinakita sa inilabas na datos ng Bangsamoro Board of Investments na umabot na sa 5.1 billion pesos ang kabuuang aprobadong pamumuhunan hanggang Abril. Mas mataas ito sa 5 billion pesos na naitala sa kaparehong quarter noong 2025. Iniuugnay ito ni Sarmiento sa malalaking tagumpay ng pamahalaang nasyonal at ng BARM sa loob ng mga nakaraang taon, lalo na sa kanilang magkatuwang na pagsisikap sa peace building at normalisasyon sa rehiyon.
Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyo Man Daisy Mangud, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. May tama ka sa loto. Ating silipin muna mga kasama resulta ng draw ng PCSO na hindi po umurong sa pagtulong. Alas 2 Swartras lumabas sa 976. Alas 5 naman na 362. Samantalang Swartras 9 p.m. 266. Sa milyones na pa-premyo 649 nasa 25 milyon ng jackpot prize. Winning combination po natin 03, 16, 11, 04, 14, 38. Sa mas malaking pa-premyo 658. Nasa 75 million ng jackpot prize. Winning combination natin 45, 54, 08, 21, 52 at 31. Congratulations sa nakakuha ng tumpak na winning combination na yan. Good morning sa mga nakatutok pa rin po sa atin kay Hamid Mitimbang, kay Iskaka Jerry Ismael sa bagi ng Dungguan sa Dato Muntawan sa Maguindanao del Sur. Good morning po sa inyo kay Aida Samad at kay Marlene Sanchez Jeronimo, kay Bay Noraima Dalgan. Kay Paisal Limba, good morning. Shoutout daw sa lahat ng kanyang kapitbahay dyan sa bagi ng RH sa 12. Morning, Kagawad. Sa ibang balita mga kasama dito sa BMP Yaga meeting sa bahagi ng Cebu, na kung saan ay dumalo po si Barma Chief Minister Abdropa Samigambar Makakuha, kung saan mula kapayapaan hanggang kaunlaran na malalaking mga investment at development projects ang isinusulong para po dito sa Bangsamoro. Sa sinagawang pagpupulong kasama ang Minda na si Leo Magno at mga opisyal nito, muling pinagtibay ni Chief Minister Abdropa Makakuha ang direksyon ng isang mas matatag, progresibo at inklusibong Bangsamoro, kabilang sa mahalagang na pag-usapan ang pagtatag ng farm desk sa Davao para mapadali ang pagpasok ng investor sa Bangsamoro, pagpapalakas ng EU support na public-private partnership para sa long-term infrastructure at economic investment sa Bangsamoro, pagpapalawak ng housing support para sa Mujahideen communities sa Camp Abubakar at sa Camp Busra mula sa 1,000 units tungo sa 6,824 na mga pabahay. Pagsama ng Bangsamoro Economic Corridor sa BMP Yaga Vision 2035 upang palakasin ang trade at fisheries sa seaweeds at halal products sa Basulta-Saba Corridor. Unang radyo, unang balita. Balitang Showbiz. Update naman na sa mga marites, nakuha natin sa Radyo Man Daisy. Tuloy na ang last major concert ni Regine Velasquez this October. Mismong ang Asia Songbird na ang nagbalita nito sa kanyang Instagram account. Ang concert title finale, the final major solo concert. At may petsa na, slated on October 17 and 18 sa SM Mall of Asia Arena, base sa comments ng mga kaibigan ni Regine. Obvious na nakakaramdam sila ng kalungkutan. Bukod sa umiiyak ang mga ito, umaasa pa rin sila na magkakaroon ng pagbabago sa isip ng Asia Songbird. Total goodbye na nga ba daw yun? Malinaw naman umano ang sabi ni Regina, titigil lang siyang mag-perform sa malalaking venues. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyo Man Daisy Mangud, Tatak at Unang radyo, unang balita. Salamat Radyo Man Daisy. Good morning kay Sir Dats Aragasi. Nakikinig po this morning. Kumusta ka na Kuya Dats? Sa RH9 at kay Ma'am Ruby at kay Sir June Lantaya sa Tapayan Sultan na Mastura. Good morning po sa inyong dalawa. Sa Landasan good morning sa mga Swan family dyan kay Kuya Richard Ramil at kay Kuya Junjun. Susunod na sina Radyoman Datweb Sabang at Radyoman Erwin Kabilbigan sa programang Straight to the Point. Ating naging kaagapay this morning si Radyoman Chief Tech Alvin Castillon at si Radyoman Eric Ricardo Madamba Jr. Ito po yung Radyoman Michael Swan Tatak Ariman.